Pinagpapaliwanag ngayon ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, kasunod ng ipinato nitong sanctions laban kay Senador Francis Tolentino. Ang senador pinagbabawalan ngayon na tumuntong sa China dahil sa umano'y egregious conduct na may usaping pang-China. Sabi ng DFA, ang nasabing sanction ay maaaring ilagay sa alanganin ng relasyon ng dalawang nasyon. Narito si Alvin Pelobello para sa balita. Ipinatatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian kasunod ng pagpataw ng China ng sanctions kay dating Senador Francis Tolentino. Sabi ng DFA, bagamat nauunawaan daw nila na pasok sa legal prerogative ng Beijing ang pagpataw ng sanctions, labag pa rin umano ito sa isang demokratikong pagkahalal sa mga opisyal na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin. Dagdag pa ng DFA, hindi rin daw ito nakalinya sa paniniwala ng napagkasunduan at mga dialogo batay sa pantay na relasyon ng dalawang bansa. Pinaalalahanan din ng DFA ang Chinese envoy na ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa at mayroong freedom of expression. Hiwalay daw ang mandato ng lahat ng sangay ng pamahalaan sa mandato ng mga senador at mga inihalal na opisyal upang magsagawa ng mga hakbang ng pagpapanatili ng nasyonal na interes at ng publiko. Noong nakarang linggo, inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry na pinatawan nila ng sanksyon si Tolentino dahil umano sa hindi pangkaraniwang pagtindig nito laban sa mga isyong may kaugnayan sa China. Ang Malacanang Palace, kinumpirmang ipinatatawag ng DFA ang opisyal ng China kaugnay sa issue. The Department of Foreign Affairs summoned the Chinese ambassador to convey the Philippines' concern over China's imposition of sanctions against former Senator Francis N. Tolentino. The department remains committed to addressing differences through diplomacy and dialogue and looks forward to continued constructive engagement with China to promote mutual understanding. Nagsilbing chairperson si Tolentino ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones at patuloy na tumindig laban sa mga agresibong ikinikilos ng China sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pagpasa ng Philippine Maritime Zones and Archipelagic Sea Lanes Act at matapang na isiniwalat sa Senado ang umano'y panghihimasok ng China sa 2025 midterm elections. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.